Ang kalakalang panlabas. Ang bawat bansa sa mundo ay may mga produkto at serbisyo na hindi makikita sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan, nakakapasok ang mga produkto at serbisyo na ito na maaaring makatugon sa mga pangangailangan at kagustuhan ng tao. Ito ang tinatawag na kalakalang panlabas. Ang kalakalang panlabas ay tumutukoy sa pagpapalitan ng mga produkto at serbisyo ng mga bansa. Sa Pilipinas, ang kadalasang produkto ay nagmumula sa agrikultura at hindi lahat ay kaya nating gawin sa abot kayang halaga kung kaya't napipilitan tayong bumili sa ibang bansa gaya ng mga produktong cereals, langis at kagamitang pang-elektroniko. Ang ugnayan ng Pilipinas para sa kalakalang panlabas. Dahil ang ating bansa ay kabilang sa papaunlad na bansa ay kinakailangan natin ng pakikipag-ugnayan sa ibang bansa upang palakasin ang ating ekonomiya. Narito ang ilan sa mga samahan para sa panlabas na pakikipagkalakalan. Ang World Trade Organization o WTO, isang samahang pandaigdigan na nangunguna sa ugnayan, polisiya at mga isyung pangkalakalan ng mga miyembrong bansa nito na naitatag noong 1995. Ito ay nagmula sa 1947 GATT o General Agreement on Tariffs and Trade na nagsilbi namang pamantayan sa kalakalan ng mga miyembrong bansa. Layunin ng WTO na tulungan ang mga producer, importer at exporter na maayos ang transaksyon sa mga miyembrong bansa. Pangunahan ang mga kasunduang pangkalakalan sa pagitan ng mga miyembro. Pababain ang mga trade barriers o hadlang sa kalakalan tulad ng labis na taripa upang maisulong ang malayang kalakalan. At may kapangyarihan na magbigay ng pangkalakalang parusa sa mga miyembro na hindi susunod sa mga kasunduan. Ang epekto ng World Trade Organization sa Pilipinas. Naging malawak ang pamilihan para sa mga produktong Pilipino at nakilala ang ating mga produkto sa mga miyembrong bansa ng WTO. Ito ang nagbigay daan sa pagtaas ng foreign investments o dayuhang pamumuhunan sa bansa. At nagkaroon tayo ng pagkakataon na magamit ang mga makabagong teknolohiya na nagresulta sa pag-unlad ng lokal na industriya. Ang Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC. Ito ay isang organisasyon na nabuo noong 1989 sa rehiyon ng Asia-Pasipiko. Layon ng APEC na pangunahan ang pag-uusap ng mga miyembrong bansa tungkol sa pakikipagkalakalan, pamumuhunan, paglago ng ekonomiya at kooperasyong pangrehiyonal. Ang epekto ng Asia-Pacific Economic Cooperation sa Pilipinas. Malaki ang naitulong ng samahang ito upang mapadali ang pakikipagkalakalan sa mga bansang bahagi ng Asia-Pasipiko. Ang proseso ng pag-aangkat ay mas napabilis at napadali ang pagbabiyahe ng mga mamamayan sa mga miyembrong bansa sa pamamagitan ng APEC Business Travel Card. Mga patakaran pang-ekonomiya na nakatutulong sa kalakalang panlabas ng bansa. Policy on ASEAN Economic Community. Ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ay ang samahan ng mga bansa na nabibilang sa rehiyon ng Timog Silangang Asya gaya ng Pilipinas, Thailand at Vietnam. Ang ASEAN Economic Community ay isa sa mga inisyatibo ng samahan na naglalayon na magkaroon ang rehiyon ng nag-iisa at sentralisadong pamilihan. Isinusulong din nito ang pagpapababa o tuluyang pagtatanggal ng mga taripa o buwis sa mga produktong ipinapasok sa rehiyon at sabay-sabay na malinang ang mga likas na yaman ng bawat bansa. Policy on Trade Liberalization. Ang trade liberalization ay ang pagbawas o pagtanggal ng mga hadlang sa malayang pakikipagkalakalan gaya ng taripa. Isa sa mga pulisiya ng Pilipinas tungkol dito ay ang Tariff Reform Program. Layunin na bawasan ang taripa upang hikayatin ang mga mas maraming importasyon at eksportasyon. Ang Belt and Road Initiative. Ito ay isang estratehiya na pinasimulan ng bansang China na naglalayong pag-ugnayin ang Asya sa Afrika at Europa, na may tunguhin na pagbutihin ang ugnayan ng mga rehiyon, pataasin ang kalakalan at pesaglehin ang ekonomiya.
Taong 2017 nang dumalo ang dating Pangulo sa mga pagpupulong tungkol sa BRI at nagkaroon ng maraming kasunduan sa pagitan ng bansang China tungkol sa iba't ibang proyekto sa infrastruktura. Ang kalakalang panlabas.